diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Millones, NBC Millones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao ang ating oras, 6 na minutos makalipas ang 3:00 ng hapon. Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado 3:00 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Ito ang Agri Ascenso. Agri Ascenso. Magandang hapon po at Agri Ascenso na dahil Sabado at 3:00 na ng hapon. O diba, kasama po ito sa ating 3 o'clock habit every Saturday. Welcome po sa ating mga ka-agri dito po sa DZRH and this is Agri Ascenso. Live na po tayo sa ating radio. Ayan po, sa 666 kHz sa AM band. Live na rin po sa DZRH News Television at sa ating mga online platforms katulad po ng ating live streaming sa DZRH Facebook page and sa ating DZRH YouTube channel. And hello po sa lahat ng mga subscribers po natin ng mga cable TV. Ayan, sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Nako, sa mga nagtatanong, bakit wala si Ka Henry? Ayan po, medyo hindi po kasi magandang kanyang pakiramdam. At siya po ay nagpapahinga muna. Kaka-birthday lang din po kasi. Ibig sabihin po niyan, di ba? Medyo nilagnat dahil lagnat laki. At humanda kasi ng 1 taon. So Ka Henry, get well soon and a belated happy birthday sa'yo. Pero wag po kayong mag-alala. Andito naman po ako. At meron din po tayong espesyal na kasama. Si Ma'am Niet po ngayon ay very busy din. Mukhang papalipad po patungo somewhere in a undisclosed location, sa diba? Very mission impossible ang peg. Pero meron naman pong sasalo po na equally naman po napakagaling at napaka-exciting pong kasama sa program at marami rin po siyang kaalaman pagdating po sa Agri Ascenso. Ayan, walang iba kundi si Sir JL Oman. Hi Sir JL! Welcome and good afternoon sa iyo. Hello Miss Karen, magandang hapon po at sa lahat po ng mga nanonood ngayon po sa ating pong Agri Ascenso. Magandang hapon po sa ating lahat. Nice to meet you again, Miss Karen. Same here, Sir JL. So tayong dalawa na naman ang magkasama, So thank you at ikaw ay available. So Sir JL, ngayon palang Pebrero ay Philippine Heart Month kasi pag February, di ba, nandyan yung Valentine's Day. Tapos yung ating mga nasa medical na profession ay sineselebrate din nila yung heart, heart health. Pero sa ating mga ka-agri, bakit espesyal ang buwan ng Pebrero, Sir JL? Alam mo Miss Karen, espesyal yung buwan ng Pebrero, dahil hindi lang ito Philippine Heart Month, Philippine Arts Month din ito. Yay! Ngayong buwan. At alam mo Miss Karen, ngayong hapon, personally very excited ako dahil makakapanayam natin mamaya-maya yung Davao City Cacao Farmers and Processors Association. Pag-uusapan lang naman po natin ang paborito ng marami, ang tsokolate. Wow! Pagka niregaluhan ka niyan, kikiligin ka talaga, di ba, Sir JL? Yes, Miss Karen. At talagang etong chocolates ay nagpapakilig sa atin, lalo na sa panahon ng sa buwan ng Pebrero because it's Valentine's. Lalo papalapit na, 1 linggo na lang. Correct. At mukhang busy si Sir JL niyan, may date. Pero eto Sir JL, yung ating guest nga, Davao City Cacao Farmers and Processors Association, nabanggit mo, gumagawa sila ng very special na chocolate. Hindi to ordinary kasi
Artisan, ayan. So ibabahagi nila kung paano sa tulong ng kapwa micro, small and medium enterprises o yung mga MSME owners at ang kanilang asosasyon ay kung paano nagbibigay lakas ang mga magsasaka sa pagbili ng raw material sa tamang presyo at kung paano sila nakakapaghatid ng dekalidad na produktong Pinoy sa merkado, patunay na ang sama-samang pagkilos ay susi sa paglago ng agrikultura at sa patuloy na pagtangkilik sa lokal na tsokolate. Very exciting din. Ayan, excited na ako, Sir JL. Alright, pero siguro mag-throwback muna tayo, Sir JL. Ano ba yung napag-usapan ni Ma'am Niet and ni Sir Henry last week? Miss Karen, noong January 31, noong nakaraang Sabado, ay napag-usapan natin yung sustainable coffee farming. Ikaw ba, Miss Karen, mahilig ka sa kape? Oh yes, adik sa kape, Sir JL. Nakasama natin si Sir Carlo Alcalasan. Siya owner and founder ng Kapitan Kaloy PH mula sa Calabarzon. At alam mo, Miss Karen, sila ay ginawaran bilang champion ng Calabarzon Coffee Quality Competition para sa Robusta at naging third place din sila para sa Liberica o Kapeng Barako. Yan, so talagang dekalidad yung kape nila Sir Carlo, no? At ipinapatupad nila sa kanilang sakahan, Miss Karen, ang integrated at regenerative agriculture, no? Kung saan pinagsama nila yung kape, kasali na yung niyog, saging, kakao at iba't iba pang mga punong kahoy. Hindi lang sila nagbubungkal ng lupa, no? Kundi at talagang pinapanatili nila yung talagang kalusugan ng ating pong lupa at maiwasan din yung erosion. Tama. Nabanggit nyo, Sir JL, na na-awardan na sila kapitan na tama, no? Yung kasi dati pala siyang kapitan ng barko. Oo, nakapakinggan ko si Kapitan Kaloy. Ayan. Yung mga uri ng kape naman na nasa farm nila, napakarami, no? So may Robusta, may Liberica. Ayun pala yung Barako o Excelsa. Tapos sinubukan din pala nilang magtanim nga ng Arabica. So ayon kay Sir Carlo, mas angkop sa lokasyon ng Mendez, Cavite ang Robusta at Liberica kumpara sa Arabica, Sir JL. Oo. At mas pinopromote din nila, Miss Karen, yung pagtatanim ng kape sa may lilim, no? Dahil mas napapabuti daw nito yung una-una yung kalidad, katulad din ng aroma at ang lasa ng mga coffee beans, no? At nabanggit natin kanina dahil may niyog at may fruit trees, nakakatulong din ito sa tamang microclimate ng kape. Oo, parang may natural shade yung mga coffee plants. So, ibig sabihin yan pala ay kailangan na naaalagaan ng mabuti, hindi pwedeng masyadong naiinitan yung ating mga kape. So, sa processing naman, ano ba yung ginagawa ng Kapitan Kaloy PH? Ano ba yung naaalala mong napakinggan mo last week, Sir JL? Alam mo, Miss Karen, dahil bukod sa roasted coffee, ginagawa din nila itong cascara tea, ang coffee cherry pulp. So talagang walang sayang, no? Pinapakita nila yung zero waste approach sa coffee production. At of course, dagdag kita rin yun para sa mga magsasaka. Correct, ayan. And at the same time, para may extra na kita, lagi natin itong napapakinggan sa ating mga guests, dito sa ating programang Agri Asenso, yung value adding at mga produkto. So, bukod pala, Sir JL, sa roasted coffee, ginagawang kaskarika tinga ang coffee cherry pulp. Ayan, zero waste sila. And at the same time, nabanggit mo na nga kanina pala yan, Sir JL, yung mga grupo ng mga magsasaka na nagtatanim po at nag-harvest ng kape. Marami pala sila dyan sa Mendez, sa Cavite, Sir JL. Yes, Miss Karen. Actually, nabanggit ni Sir Carlo na itinatag ito noong 2020, yung Mendez Farmers Agri Cooperative. At ngayon, nasa mahigit kumulang 70 na yung farmers nila doon at nagsisilbi itong outlet ng kanilang mga produkto, nagsusupply din sila ng mga inputs at venue din ng mga training mula sa ATI Calabarzon at ng DA. Naalala ko lang, i-share ko yung narinig ko lang din last week na kasi nga dahil nagretiro na sa pagsampa sa barko itong si Kapitan Kaloy, gusto rin niya na pagka yung iba ng mga katulad niya ng mga seaman na kumbaga
binuno ang napakaraming taon at sea. Ayan. Pero syempre gusto mo rin namang magretiro at umuwi sa Pilipinas, meron kang mga options, pwede kang magtanim, pwede kang mag-business ng kape. Kasi sa konklusyon natin sa pag-uusap last week, very productive at malaki din ng kita sa kape, tama ba Sir JL? Opo, Miss Karen, no, talagang magandang gawing negosyo, no, agri-entrepreneurship, no, ang pagkakape dito sa bansa. Lalo na't ngayon ang taas ng demand ng kape, Miss Karen, at minsan umaangkat pa tayo ng kape sa kabilang bansa, no. So talagang very profitable and productive itong coffee farming as a business. Pero kailangan syempre ay may tamang kaalaman, di ba, Sir JL? Yung technology, pabago-bago kasi yan, so dapat updated. And may support from DA and of course, training. Galing po sa inyo, sa ATI, Sir JL, di ba? Opo, Miss Karen, iilan lamang ito sa napakaraming training ni ATI. Lalo na't ngayon meron tayong Coconut Farmers and Industry Development Program na meron tayong coconut coffee integration, no, na training para sa ating mga magsasaka. Ito'y tulong sa kanila para matutuhan nila yung tamang technique sa pagkakape sa ilalim ng niyog. Ayun. Alright. So, usapang kape. Pero this week ay usapang tsokolate naman tayo para sweet na sweet pa rin. Pero bago yan, syempre, tayo muna ay makibalita. Ano na ba ang pinaka-latest sa Department of Agriculture at sa ATI? Ihahatid po yan sa atin ni Sir JL. Mga balitang kailangan mo malaman sa Agri Balita. Go ahead, Sir JL. Maraming salamat, Miss Karen. Narito na po ang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Upang palakasin ang National Corn Program at matugunan ang mga hamon sa sektor ng mais, gawa ang Department of Agriculture National Corn Program ng 2027 Strategic Plan mula January 26 hanggang January 30, 2026. Ang hakbang para sa mas farmer response bilang ang pagpapalakas ng corn clusters, pagtaas ng ani kada ektarya, paggamit ng soil laboratory sa angkop na pataba, pagpapabuti ng corn processing at upang madagdagan ang samantala, Agriculture Secretary Fred Jr. sa Japan na yan sa agrikultura sa pagbisita binigyan ng Pilipinas na maibaba habang inihanda ang bansa sa pagpasok sa Comprehensive and Progressive Agreement for Cooperation sa isa ng post-harvest losses ng bigas. Kaya para sa iba follow ang kanilang Facebook sa gaya ng dagdag ninyo formal na po ay Cordillera ang 30
Eucalypt Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Eucalypt Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Eucalypt Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Eucalypt Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin, at Ang ating oras, 30 minutos makalipas ang alas 3 ng hapon. Parang training na walang training fees. Agri-Asenso, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Agri-Asenso.
Ito ang Agri-Asenso. Agri-Asenso. At pakinggan po muna natin ang ating Techno Tip number 1. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Kaagri, ang kakao ay kabilang sa mga high-value crops na may malaking potensyal sa Pilipinas. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 74,000 Filipino cacao farmers ang kabahagi sa industriya. Kaya tampok sa mga programa ng ahensya ang pamamahagi ng planting materials, farm inputs, capacity building at makabagong teknolohiya upang mapalago ang produksyon. Dagdag pa rito, patuloy na tumataas ang halaga ng cacao production sa bansa na umabot sa halos 838 million pesos noong 2025. Ito ay patunay sa lumalaking papel ng kakao sa agrikultura at merkado. Talagang may tamis ang kinabukasan ng kakao sa processors at artisan chocolate. Sino ba ang ating magiging panauhin ngayon, Sir JL? Miss Karen, ang ating panauhin ngayong hapon ay isang miyembro ng Davao City Cacao Farmers and Processors Association at ang mismong may-ari ng Aconi Chocolates. Walang iba kundi si Miss Joyce Sidel Masyas. Ma'am Joyce, magandang hapon po sa inyo. Agri-Asenso na po tayo. Hello, Miss Joyce? Miss Hello Joyce? po, good afternoon. Ayun. Ayan. Sige. Simulan na natin, Kumusta po, JL. Miss Joyce? Yes po. Miss Joyce, kumusta po kayo? Okay lang po, and then magandang hapon po sa lahat, especially po sa mga tagapakinig ninyo at mga viewers po ninyo, especially po sa lahat ng Davaoenos, and also to our chairman po ng Davao City Chocolate Processors Association Incorporated po. Hello and good afternoon po sa lahat. Sana po mag-enjoy kayo sa segment type to. Ayan, Miss Karen, simulan na natin ang ating talakayan. Correct. So, sa Davao po nakabase si Miss Joyce. And sa mismong Davao City po ba, Miss Joyce? Yes po. Nasa Baguio District po kami ng Davao City po. So may ano po. So Miss Joyce, siguro tatanong ko rin Sir JL kay Miss Joyce, ano nabanggit niya, kasi binati niya ang mga taga Davao City Cacao Farmers, ayan, yung kanilang asosasyon. So, can you tell us more about this, Miss Joyce? Kailan po ito nagsimula? Ilan bang mga miyembro? At syempre, ano na po ba ang inyong mga tinututukan ngayon? Okay po. So Davao City Chocolate Processors Association po is a group of cacao processors po. Binuo po kami ng aming LGU po sa City Agri po ng mga processors po ng cacao. Hindi lang po kami nagtanim ng cacao, but also we produce our own tableya and chocolate po. Kaya po ginrupo po kami ng City Agri po para mas mapalakas at mas ano po yung industriya po ng tableya at chocolate dito sa Davao. Sir JL? Ayan, Miss Joyce, sa kasalukuyan po, gaano na po kalaki yung miyembro ng inyo pong asosasyon? For now po, mga nasa 100 members na po kami ng processors po. Ayun, no? So napakarami na palang mga miyembro ng inyo pong asosasyon, no? So kumusta naman po ang estado ng inyo pong association ngayon? May access ba kayo sa support from the government? O ano yung mga aabalahan ninyo ngayon sa asosasyon ninyo? Yung association po namin is some of our farmers po is learning site po ng ATI. And aside from that, we also avail shared service facilities po from DTI and also trainings and from DA and ATI also. And also po we avail po our Kadiwa from DA.
agriculture. And some of our LGUs also and some of NGOs po tumutulong din po sa aming asosasyon. Okay. Sir JL, tatanong ko lang din, ano po ba ang benepisyo? Bakit mas mainam na sumama o sumanib, maging miyembro sa isang asosasyon? Katulad po ng asosasyon po nila Miss Joyce. Go ahead, Miss Joyce. Okay po. Iba po talaga pag nagsama-sama po kayo ng mga processor po kasi mas may tinig po kayo na maririnig po. And especially po, na-try ko na yung at first po hindi po ako sumama sa isang asosasyon. Talagang mahirap po. Especially if you are you own your own business po, talagang mahirap. Kaya po napagdesisyonan po namin na sumama po sa isang association. Kaya yun po mas nakaka-benefit naman po yung aming business po kasi po natutulungan din po kami ng gobyerno po. Through the DCCPAI po. Sir JL, i-follow up ko lang kasi nabanggit ni Ma'am Joyce na nahihirapan sila noon nung hindi pa sila sumasanib o sumasama sa isang asosasyon. Ano ba yung mga challenges? Kasi akala natin kaya natin maging independent, strong and independent. Yung pala, kailangan natin ng tulong ng ating mga kababayan, di ba Miss Joyce? Pero ano po ba yung challenges na unan nyo pong hinarap nung hindi pa po kayo miyembro ng asosasyon? Una po talaga is for the yung mga enhancement po, yung pagpapaganda ng produkto natin, pag-improve ng quality natin kasi po ang ating government po kasi is tumutulong doon sa mga asosasyon na kooperatiba po sa pagpapaganda o galing nung quality nung kanilang kakao. Kaya nga po isa po sa mga na-benefit po namin is we have access po doon sa mga learning materials, doon po sa mga seminars, trainings po na binibigay po ng gobyerno. And also po, we have privilege po to display of some exhibits po na sinuport po ng government. Ayan. Kasi ngayon Miss Joyce at Miss Karen, no, napakaraming trade fairs, mga exhibits, no. So talaga kung kayong isang miyembro ka ng asosasyon, no, talagang nabibigyan ka ng opportunity or chance to display your products and to market your products at lumawak pa yung merkado ninyo. Miss Karen, diretsuhin ko na po yung tanong kay Miss Joyce kasi talagang curious ako, no. Miss Joyce, bilang may-ari ng Aconi Chocolates, no, bakit ito po yung napili ninyong pangalan at paano po kayo nagsimula? Okay po. Sige, si Aconi Chocolates po is I started before kasi I'm working with different cooperatives and association po as their chocolate maker or formulator po ng mga kanilang tsokolate po. And then I met my partner po. And then sabi niya, why not you create your own tsokolate? So at first po is, di kasi ako masyadong risk taker. Siya is risk taker po kasi siya. So yun, na-decisionan po namin, okay, sabi ko, why not? Tama. Kasi alam ko naman, I have the skills po sa paggawa ng tsokolate. So kaya po, we derive into a name of Aconi. In Bisaya po is Ako ni, or sa Tagalog po is akin to. So it means po na for all the chocolates na nagawa ko po previously po sa mga cooperatives na pagtrabahuan ko po, parang sinasabi ko, now it's my time. So parang, now this is mine. Akin na to. So ako ni yung tsokolate namin, yung name. Parang ganun lang po. Sometimes, sinasabi nila parang Japanese word, yung Aconi. Pero ako ni lang po yun. Ang sweet naman ng kanilang story, Sir JL, o di ba? So si partner ang nag-encourage kay Miss Joyce na kaya mo yan, kaya mong gumawa ng sarili mong brand at yun na nga, Aconi. Ayan. Parang baby nyo na rin Miss Joyce, tama ba? Yes po. Actually, ganun po talaga. Ayun nga. Ayun, Sir JL, go ahead.
Ayan, ngayon, alam na natin yung meaning ng Akoni chocolates na dun pala nagsimula. Akin to Yes. or it's mine, no? Ngayon, what are your products, no, Miss Joyce? Gusto naming malaman ano-ano yung iba't ibang mga product lines ninyo sa Akoni chocolates. Okay, so yung Akoni chocolates po, we have, yes, yun po, yung mango chocolates po. It's, we have tablea, and then, we showcase po yung mga fruits from Davao. Yung best seller po namin is the durian. Durian chocolates po. It's Wow. chocolate with the durian bits, and also the mangosteen. We have chocolate na merong mangosteen pudding po sa loob. And then we have different flavors. Meron kaming peppermint, we have sweet orange, and our best chili cinnamon po na chocolate. And then we also have our instant tablea. We elevate our tablea into just like an instant, yung parang anywhere you go, kahit nasa sa office po kayo, pwede kayong magtimpla ng sikwate ninyo. Unlike before na kailangan natin talaga na i-boil mo siya, dapat nasa bahay ka kasi nagbo-boil ka talaga ng chocolate mo. But now po, yung tablea namin, is you can enjoy it wherever you are. Kasi isang tablet lang, ilalagay mo siya sa iyong baso po, sa iyong cup. So meron na po kayong instant tablea po. Wow. Miss Joyce, na-curious ako dun sa chili chocolate. Talagang maanghang ba ito? Yes po, yung every chocolates po kasi namin is parang dumaan siya ng may magic po siya. Parang sinasabi ng mga customer namin na iba siya kasi hindi po siya tulad nung sa ibang mga tsokolate po. Just like our chili cinnamon. Unang tikim nyo po, unang kain mo po ng tsokolate, hindi agad siya umaanghang. But you will taste the cinnamon. So ma-enjoy mo muna yung tsokolate mo bago mo matitaste yung anghang ng tsokolate. So yung magki-crave ka na naman. Ayun. Parang ganun po siya. And also the durian, masarap. Si Sir JL mukhang mahilig sa maanghang. Yun talaga yung tinanong niya, yung sili. Pero Miss Joyce, Sir JL, tanong lang din natin, mahirap po ba ang pag-process ng tsokolate? Is it also like parang baking na science siya? Yung ibang mga pagpo-process ng ibang mga produkto ng coconut, yung mga ganun po, ano? So is it very complicated, very exact, o madali lang po ba itong matutunan ng kahit sino at pwedeng maging negosyo? Okay po. Yung tsokolate po natin is talagang kailangan meron kang passion sa paggawa. May pasensya po tayo, mataas yung pasensya natin. Nako. And also po, kailangan ibuhos mo talaga yung pagmamahal mo dun sa paggawa mo ng tsokolate. Kasi po, it takes patience kasi i-refine mo yung tsokolate ng 24 to 48 hours po. And then sa pag-process po, from selecting the beans po, kailangan yung masaselect mo na beans po is mataas ang kalidad. Kasi if makapili ka po ng raw materials po na hindi maganda, so mag-i-end po siya ng hindi masarap na tsokolate po talaga. So, yung po talaga paggawa ng tsokolate is you need the passion, the love of your craft. It's like an art po, yung paggawa ng tsokolate. Ganun po talaga siya. Hindi po siya yung iluluto mo lang, tapos lalagyan mo ng mga different ingredients, tapos yun na, tapos na. But every steps po, every sa pag-process ng tsokolate, importante po talaga na i-check mo yung temperature ng ginagawa mo. Sa pag-roast pa lang, kailangan yung roasting mo slowly, hindi dapat yung nagmamadali ka. Kasi pag nagmamadali ka sa pagluto ng beans mo, makaka-apekto yun sa lasa ng beans. And then doon naman din po sa pag-grind, kailangan yung grinding mo, i-check mo din kung yung init ba is, hindi ba umiinit yung machine mo kasi pwedeng masisira yung kalidad ng tsokolate mo. And the most, yung pinakamahirap, especially if you are starting po, is yung pagte-temper ng tsokolate. But, the best po, pag natapos mo siya, mafe-feel mo talaga na this is it.
Kasi pag naayos mo talaga ang pagproseso ng tsokolate mo, mai-impress ka talaga sa magagawa mong produkto. Wow. Masisigaw ka, success! Oh. Alright, Sir JL. Yes po. Miss Joyce, curious lang ako. Since may mga flavors kayo ng mga chocolates, no? So it comes right after mo ma-process muna yung chocolate, no? Ilalagay yung mga flavors. Ganun ba yung proseso or may other process kayo sa paggawa nun? Depende po yan. If you produce po yung sa mga may mga bits po, yung mga dried. So, we have a base chocolate na sinasabi namin, yung milk at saka dark lang talaga. It's like the 65% for our dark chocolate and then yung milk chocolate namin. So, yun yung base niya. Tapos, lalagyan mo na siya ng different flavors na gusto mo. Just like the durian beets, the mango beets na may mga dried mangoes na ilalagay, the nuts, the cashew nuts, and the pistachio because we also have pistachio chocolates. And then, pero pag coffee, meron kasi kaming coffee, sinasabay talaga namin yung coffee. Kaya medyo mahal yung tsokolate namin na may coffee. Kasi it's one batch po talaga na ipoprocess mo na imimix mo talaga yung coffee to produce chocolate with coffee po na masarap. Mukhang nag-iisip na si Sir JL, Mukhang interesado kasi talagang kailangan tutok na tutok. Anyway, sige po, napakagandang usapin yan at babalikan natin ang ating topic, ang artisan chocolate. Kasama po ang ating guest na si Miss Joyce at syempre ang buong team po, ang buong puwersa ng ATI sa pangunguna po ngayon ng ating co-host na si Sir JL Oman sa ating pagbabalik. Ang ating oras at 3:48. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Ang ating oras, 6 na minutos bago po mag-alas 4 ng hapon. Parang training na walang training fees. Agri-Asenso, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Agri-Asenso. At narito po ang ating Techno Tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Ka-Agri, patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga asosasyon ng kakao at chocolate processors sa Pilipinas. Sa tulong ng mga ahensya tulad ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at Philippine Council for Agriculture and Fisheries, nabibigyan ang mga asosasyon ng pagsasanay, technical na gabay at market exposure para mapahusay ang kalidad ng tsokolate at mapalawak ang kanilang merkado. Sa sama-samang pagkilos ng gobyerno at pribadong sektor, mas tumitibay ang industriya ng tsokolate sa bansa. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso.
At kasama pa rin po natin ang owner ng Akoni Chocolates, ayan, Sir JL, ano? So, pag pinag-uusapan po natin ang cacao processors at artisan chocolates, ayan. Sir JL, tanungan natin kay Miss Joyce, ayan, kung sino ba ang kanilang katuwang, ano ba ang mga government agencies na tumutulong sa kanila para maging successful ang kanilang pagtataguyod ng negosyo sa tsokolate. Go ahead, Sir JL. Yun nga, Miss Joyce, gusto naming malaman sino-sino po yung mga katuwang natin na ahensya, no, na tumutulong po sa inyo para po mapalago ang inyong negosyo. Una po is ang Department of Agriculture, DTI or Department of Trade and Industry, our city agriculture here po in Davao po, and then also po yung mga some of the NGOs po na tumutulong din po sa amin para mas mapalago at mapa-improve po yung kwalidad ng aming kakao, tableya at tsokolate po. Yan. Miss Karen, gusto ko lang matanong kay Miss Joy, since we're talking about artisan chocolates. Ano ba yung pinagkaiba ng artisan chocolates sa yung mass-produce or mass-market na mga chocolates natin, Miss Joyce? Artisan chocolate po kasi is like a village type of chocolate making po. Pinoproduce po siya using the small machines po for chocolate making po. Unlike po nung sa mga commercialized po or yung sa mga nabibili natin na mga chocolate po is they produce it po using ng mga malalaking equipments po. And then, ang nakaganda po kasi ng artisans, since it is a village type chocolates po, alam po talaga natin kung ano yung nilalagay ng mga gumagawa po ng mga tsokolate. Just like us po, na kami po talaga yung nagpo-produce. Pag sinasabi po namin it's a dark chocolate, truly it is a dark chocolate. Kasi po kami mismo, alam namin kung ilang porsyento ng kakao ang nilalagay po natin. While when we are buy po sa mga groceries po, yung mga tsokolate na nakalagay na dark po. So minsan po, hindi na po talaga yung dark chocolates po. So yun po yung kaibahan. And the artisan po is, kasi po, yung manual po talaga yung paggawa niya. So, po talaga, yung masusi po talaga or chine-check po talaga from the quality of the beans po hanggang sa ma-produce po yung tsokolate natin. So yun po ang kagandahan ng artisan. And artisan chocolate, especially if it's dark chocolate, it's a healthy chocolate po. Doon tayo sa healthy. Yes. Kumusta naman po yung... gusto kong matry soon ng Akoni Chocolates. At gusto kong malaman, Miss Joyce, kung kumusta yung mga feedback ng mga customers ninyo sa mga artisan chocolates. So far po, yung feedback po talaga ng mga customer namin is nagustuhan po talaga nila ang lasa ng aming tsokolate. Especially po sinasabi nila na kaya naman pala nating mag-compete po sa ibang tsokolate, yung mga imported chocolates po, di ba? So yun po nakaganda kasi our own cacao, our own kaning cacao trees po, our own product po, our local products can also be equal po or kaya niya din pong maging kasing ganda, kasing lasa po ng mga imported chocolate. So yun po ang talagang kami po sa amin po dito sa asosasyon namin, pinapaganda po talaga ang kalidad ng aming mga kakao po kasi yun po talaga ang pinakamagandang gawin namin po para mas mapasarap at mas makaproduce kami ng masarap na tsokolate po talaga. Sige, Sir JL. Yes, so tanong din natin kasi wala na tayong oras pero talagang gusto ko lang po malaman, Miss Joyce, kung ano pa po ba, what are we looking for ahead sa inyong, galing po sa inyong asosasyon at ano po yung plano nyo in the future?
One of our plans po talaga ng aming asosasyon po is mapalakas pa po ang ating industriya ng kakao at tsokolate po. And then gusto po talaga namin na soon po hindi lang po yung Pilipinas ang makakatikim ng tsokolate namin at ng aming mga kakao products po, yung tablayan namin. Kung hindi po, pwede na din po natin soon i-export yung ating sariling produkto po dito. Wow, sana nga. Kasama mo kami ni Sir JL dyan sa inyong ninanais. Yes. Ayan. So, paano po sa mga gustong mag-order? Paano po din yung mga gustong sumali sa inyong asosasyon? Paano po ba kayo makakontak? We have our page po, the DCCPAI. And we have also our own page po, yung Akuni Chocolates. And we have our contact number, the 0909-404-8984 po, yung naka-flash screen. You can contact us anytime po. Ayan, Sir JL, contact mo na yan ha para mag-order na tayo ng spicy na sili na tsokolate. Actually, na-follow ko na sila sa Facebook page. Ay, ang galing. Thank you very much po. We ship through LBC. Oo, yun, di ba? Worldwide, hindi worldwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. Thank you very much, Ma'am Joyce. Yes po. At good luck po sa inyong negosyo at sa inyo pong grupo po, ang inyong asosasyon na Cacao Processors at Artisan Chocolates. Thank you, Ma'am Joyce. Thank you din po. At yan po ang owner ng Akoni Chocolates and miyembro po ng Davao City Cacao Farmers and Processors Association, si Ms. Joyce Del Masias. Ayan, Sir JL, ano bang mga paalala natin sa ating mga ka-agri bago tayo magpaalam? Yan mga ka-agri, mag-enroll na sa libreng online courses sa aming pong e-learning portal. Bisitahin lamang po ang www.elearn.e-extension.gov.ph at mag-subscribe na rin po kayo sa amin pong YouTube channel para sa mga learning videos on agriculture. That's ADI Central Office. At abangan din po kami sa aming pong Facebook page dahil ipopost po natin ang mga highlights tungkol sa ating pong naging diskusyon ngayong araw. Bisitahin lamang kami sa @ATI Interactive, gaya rin po sa Instagram, X, at TikTok. At para po sa iba pang mga katanungan or baka meron po kayong topic suggestions, tumawag lamang po or mag-text sa aming pong Farmers Contact Center. That's 0920-946-2474 o mag-email sa aming official email that e-extension@ati.da.gov.ph. Yun lamang po. Happy Philippine Heart Month, Miss Karen, at sa inyo pong lahat, advance Happy Valentine's. Same to you, Sir JL, at sa lahat ng bumubuo po ng ATI. Advance Happy Valentine's and Happy Philippine Heart Month. Thank you, Sir JL. Na yan. At syempre, sana po marami rin po kayong natutunan sa ating topic ngayon tungkol sa tsokolate. Tama-tama po dahil Valentine's, masarap po yan at napakatamis po, napaka-sweet na pasalubong o regalo sa inyong mga minamahal sa buhay. So hanggang dito na naman po tayo sa ngalan po ni Ka Henry Uri, of course ni Ma'am Niet Arceo, kami pong inyong naging lingkod, si Sir JL, at ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Antabayanan, susunod na po ang Kaya Mo Yan, ang ating oras 4:04. Mga balitang kailangan mong malaman sa hanggang sa susunod na Sabado. Sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Asenso. This time check is brought to you by AC. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow
may shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron?